Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 17, 2024, no? And for today, our topic is going to be all about husband and wife for Christ. So, this is all about marriage, no? Yung relationship ng isang husband and yung kanyang wife. And makikita po natin ito sa Ephesians chapter 5 verses 33. Ngayon, I want to give a little context or background information kung bakit ito yung topic natin. So, sa New Testament po, sa mga panahong iyon, yung churches po na laganap is yung mga churches sa bahay lamang. So, very select few people yung nagagather. Not unlike today na marami-rami ng tao yung nasa isang lugar upang mag-worship kay God, no? Ang ang culture dati is yung pamilya, yung mga very close people, yung mga taong kilalang kilala yung sarili nila, yung nagsasama-sama upang manampalataya sa ating Panginoon, no? Kaya dapat lang talaga na malaki yung focus na binibigay natin sa relationship within that small group of people. Lalong-lalo na sa mga husband and wife. Dahil silang dalawa po yung nagsusuporta sa isa't isa. And sa pagsuporta sa isa't isa, dapat involved talaga dyan ang ating Panginoon. Hindi pwedeng mawala yon. Kasi He is our basis, no? He is our guidance. Siya talaga yung dapat nating tingalain. Kaya when we put our relationship of husband and wife centered around Him, talagang napakaganda talaga nun, no? Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 33, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Sa Tagalog, subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mga husband, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So parehas pong may tasks yung dalawa, no? Sa husband daw po, the husband must love his wife as he loves himself and as Christ loves the church. So kung paano daw po natin tinatrato yung sarili natin, kung paano natin inaalagaan yung sarili natin, ganun din daw po yung dapat na ipakita natin sa ating mga wives, no? How we love ourselves, how we want to be treated, ganun dapat po yung binibigay nating equivalent sa kanila, no? And ito pa ang much better basis. Dapat daw po sa mga husband, mahalin nila yung mga wives nila just as much as Christ loves the church. Yung church po in this context is nagsisimbolize sa atin, sa mga taong tunay na nananampalataya sa Panginoon at kay Kristo. So ano nga bang ginawa ni Kristo para sa church? Sinakripisyo niya po yung sarili niya. Napakadami niyang pinagdaanan upang maligtas tayo. Ganun niya tayo kamahal. And ganun din daw dapat natin kamahal yung mga asawa natin bilang husbands, no? Para naman po sa mga wives, the wife must respect her husband and submit to him just as the church submits to Christ. So, kung yung sa husband, hinihahalin tulad yung pagmamahal ng husband sa wife sa pagmamahal ni Kristo sa church, yung sa wives naman po, dapat daw nirerespeto at nagsasubmit sila sa kanilang mga husband tulad ng pagrespeto at pagsubmit ng church kay Christ. Now think of it, no? Sa gantong sitwasyon na nagkatotoo nga na yung husband nagpapakita ng pagmamahal tulad ng pagmamahal ni Kristo sa church. And yung wife naman, nagpapasubmit sa husband niya tulad ng pamamaraan kung paano mag-submit yung church kay Kristo. Napaka-tight nung bond na yun. Yung pagmamahala na yun is something that cannot be broken. That is a relationship that will stand the test of time dahil yung relationship na yun ay sinentro nila sa ating Panginoon at sa kung ano ang relasyon ni Kristo sa church.
Kasi hindi papabayaan ng husband yung kanyang wife dahil mahal niya yon, tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili at tulad na rin ng pagmamahal ni Kristo sa church. At dahil hindi naman aabusuhin ng kanyang asawa yung husband na yon, bagkus yung wives pa ay magpapasubmit sa kanyang mga husband tulad ng pagsubmit ng church kay Christ, talagang uusbong yung relationship. Kumbaga, kapag may problema sila, iisipin lang nila, ihahalin tulad nila yung relasyon nila sa relasyon ni Christ sa church. And I am sure na sa lahat ng teachings na nasa Bible, merong iisang tutumpak sa sitwasyon nila and gagawin nun yung miracle na pag-aayusin sila sa kung ano man yung problemang kinakaharap nila, no? Tsaka, marriage must be the testimony of present reality of God's kingdom. Ano ibig sabihin nito? Hindi lang daw po dapat basta-basta nagpapakasal, no? Dapat daw yung pagpapakasal ng dalawang tao is yung senyales, yung living testament na tunay ngang kahanga-hanga at makapangyarihan ng ating Panginoon. Dapat po yung marriage na sumasalamin sa glory ng God ay present pa rin, lalong-lalo na in today's world, no? So, paano nga ba natin ito ma-achieve? Unang-una, sa mga husband, be Jesus to your wife. Mahalin mo siya tulad ng kung paano magmahal ang Panginoon. Tratuhin mo siya kung paano mo gustong matrato. And para naman po sa mga wives, be the church to your husband. Kumbaga, ilaan mo yung buhay mo tulad ng paglaan ng church kay Kristo. Hindi ka dapat gumagawa ng paraan upang malamangan mo yung husband mo dahil hindi ganun yung sistema na iniset up sa atin ng ating God. Yung church ba lumalamang kay Kristo? No, never, no? So, kung tunay nga na nananampalataya tayo, dapat daw hindi tayo paano ba to? Hindi tayo mag-go against sa gantong katuruan. Dahil yung katuruan na to, ito yung magtutuwid sa atin upang mapunta tayo sa isang harmonious, beneficial, outstanding at hindi matitibag na relasyon. And together po with your husband or wife, you should raise the standard of your relationship with the guidance of the Bible. And kapag nagawa po natin to fully, yung relationship nyo po, kumbaga yung marriage nyo, magiging for Christ, para po sa ating Panginoon. And kapag nangyari po yun, pagpapalain po yung relasyon ninyo. So, yun lang po. Naway marami po tayong matutunan. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli ako si Emmanuel O. Alejandre. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.